During election, bawal ang intimidation or harassment para piliting iboto ang isang kandidato. Chairman of the BEI, I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers and the ballot secrecy folders are not being used. Use of armed groups, bawal ang employment of armies, police officers, or military units sa pangangampanya na pwedeng makagulo o manakot during election. Vote more than once, ang pagboto ng higit sa isa in the same election day ay ipinagbabawal. Isang beses lang pwedeng bumoto ang isang botante kada eleksyon. Interference with election process, panggugulo para mapigilan, madelay ang botohan, bawal po yan. Ang sino mang lumabag sa mga election offenses during, before, and after elections ay may pananagutan sa batas at maaaring mawalan ng karapatan para bumoto. As we go through the 2025 elections, tandaan natin that the call for accountability grows louder. Ang bawat boto ay isang boses na may halaga. Ang bawat boto ay may kapangyarihan. Ngayon at alam niyo na kung ano ang mga election offenses before, during, and after elections, kapag mayroon po kayong mga nakitang gumagawa ng alinman sa mga nabanggit na acts that could be considered election offense, maaari pong ipagbigay alam nyo lamang sa aming mga social media platforms. Pwede po kayong mag-send ng video o kahit anong ebidensya na nakita ninyo or nakalap ninyo para maaari po namin kayong gabayan kung ano ang mga pwedeng legal na hakbang tungkol sa mga aktong ito. Ito na yung pagkakataon natin na magkaroon ng boses sa kung sino ba ang mamumuno sa ating bayan. Magtulungan po tayo na protektahan ang ating boto at ang resulta nitong halalan. Kaisa niyo po kami, ako si Atty. Sam at ang buong The Ferrer Law ngayong halalan.